lahat, mga badateros worldwide. Pasensya na hindi tayo nakarating dyan kasi nandito tayo sa Singapore. Oo, nag-ano tayo nagpapagamot tayo. Sinamahan mo si PRRD? Oo, sinumaan ko si PRD kasi syempre alam nyo naman, walang kasama Sinabi na namin na may babalita ka. Ano ba yung ibabalita mo? Ibalita mo na masimulan na natin. Ayun, kasi po tayo po ay naka-retrieve ng information na ang mayor daw po at ang vice mayor daw po ng Davao City ay may nakaambang suspension. Nako! Ito daw po ay dahil doon sa kanilang war on drugs dito sa Davao. Alam naman po natin meron pong war on drugs hearing or inquiry dito sa Congress, and ayon po sa ating sa ating information na nakalap ay yun daw pong mga pulis na yun daw pong mga pulis na pupunta po or dati pong mga nagtrabaho diyan sa Davao, yung mga sinuspinde ay daw po, mukhang ipapatawag daw po dyan sa congressional inquiry na yan. So, nakakagulat po itong information na ito, mga bossing, kasi talaga namang alam naman natin na itong mga panahon na ito ay yung due process hindi na nasusunod. Kung totoo po itong information na nakuha natin, napakadelikado po nito, mga boss, napakadelikado po nito para sa mga alam niyo, critical sa maling mga nangyayari dito sa bayan natin. So, isususpende si Mayor Baste tsaka yung kanyang vice mayor. Grabe naman po yun. Opo. Yun po ang info na na-receive natin. Kaya nga po ang gusto nating malaman is, meron bang kaso na i-file sa kanya? Kasi ang alam natin, na palitan nga yung mga pulis na yun dahil under investigation sila. Pero ang hindi natin sure is kung meron ba siyang alam or si Mayor Baste na alam na kaso na nakabinbin sa kanya ngayon. So yun ang hindi natin alam. Kaya kailangan ma-confirm iyan mismo either kay Mayor Baste Duterte or sa DILG. Meron bang reklamo sa kanya? Kasi sabi rin naman ng DILG, hindi sila basta-basta pwedeng mag-suspend, di ba? So saan galing itong suspension order na ito? Kung meron man talaga, yun ang malaking katanungan. At ano ang pinag-ugatan po nito? Pag talagang magmaisog ka, suspended ka. Hahalongkatan ka ng kung ano-ano. Alam mo, sa tingin ko, pag narinig nila yung balita mo, Boss Dada, doon sa kabilang barbershop, alam mo naman itong mga ito, yung mga nagpapakalat ng hatred sa Duterte, nagdidiwang yung mga yan. Yan na naman ang laman ng content nila. Alam nyo po, kahit nasaan kampo po sana tayo, hindi tayo natutuwa pagka hindi umiiral ang due process sa bansang Pilipinas. Lalo na kung hindi ka makapagsalita, binubusalang ka, kay ano pa kulay mo, kay pula, dilaw at DDS ka, hindi mo dapat pinagdiriwang yung ganyan. Ang gagawin nyo pang katatawanan, buti nga, mga damon nyo. Ba't hindi kayo talaga? Ako, mahuhulaan ko, ganyan na ang gagawin ng mga yan. Kasi, natutuwa sila dyan pagka sapulang Duterte. Ang masama dito, alam mo ko yung kung sino pa yung lumalaban sa droga, sila pa ang nasususpende. Diba? Parang ang sama ho ng pinapakita nito sa taong bayan. Kasi alam naman po natin, talamak na naman ang droga ngayon. Kaliwat kanan na ang droga, kung ano-ano nga. Ngayon nga, pinag-uusapan yung PDEA, yung bago, yung magic mushroom na yan . So ngayon, talagang kitang-kita mong talamak ang droga. Bumalik na tayo doon sa panahon ng mga dilaw noon. Tapos kung sino pa yung nananatiling lumalaban sa droga, yun pa talaga ang isususpende. Anong pinapahiwatig nyo dito? Na ano na lang tayo? Magkasiyahan na lang tayo dito sa droga? Happy-happy na lang tayo dito, wag na nating pansinin yan. Kasi tuwan-tuwa pa sila di ba? Tuwan-tuwa pa sila na walang namamatay. Sino ba may gustong mabuhay yung mga animal na yan? Diba? Ewan ko. Upang hindi na ma-recycle pa ang mga masasamang loob, sinunog ng PDEA ang nasa mahigit 9 bilyong piso ng halaga ng illegal na droga. Isama nyo na yung mga nagbebentang sunugin. Bakit yung droga lang? Samantalang malaking hamon naman ngayon
para sa ahensya ang pagkalat ng magic mushroom. Kung ano ito, alamin sa